may maruming pamumuhay, siya po'y nagbebenta ng aliw, ay hindi daw napahamak na kasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Okay, sino ba si Rahab? Si Rahab po ay isang babaeng masama ang pamumuhay. Siya po ay nagbebenta ng aliw, nasa beer house, nagyayakag ng mga lalaki, no? Na ginagamit ang katawan, pinauupa dahil kailangan niya ng pera. Pero bakit siya nasa Bible? Bakit siya nasa Hebrew chapter 11? No? Alam niyo ba ng Hebrew chapter 11 is a faith chapter. Faith chapter, ibig sabihin dito po nakalista lahat. Inilista dito sa Hebrew 11 ang lahat ng taong matataas ang pananalig. Amen. Pero sabi, bakit nandito si Rahab? Isang babaeng pokpok, isang babaeng nagbebenta ng aliw, pero bakit siya nandito? Amen? Praise God. Ang sabi rito, ang babaeng may maruming pamumuhay. Alam niyo po ba na si Rahab ay isang masamang babae, pero ginamit ng Diyos? Ibig sabihin, ito po'y napalagay dito dahil mayroon siyang purpose, ang Panginoon, na tayo po na dating may masamang ugali, masamang pamumuhay, o ikaw may dating manghuhula, mangkukulam, no? Ikaw man ay kaagapay, katulad ni Rahab, ikaw ay pwedeng gamitin ng Diyos. Yun po yung gusto ipakita rito ng Panginoon. Kung dati kang magnanakaw, dati kang sinungaling, dati kang mandaraya, no? Pwede kang matulad kay Rahab. Ang Diyos po ay hindi pumipili ng tao na gagamitin niya. Ang sabi rito, siya daw ay hindi napahamak. Bakit hindi siya napahamak? Dahil si Rahab po ay nanampalataya sa Diyos ng Israel. At alam nyo ba ang babae ito na may maruming pamumuhay? Ang sabi sa Matthew chapter 1 verse 5, naging anak daw ni Salmon kay Rahab si Buz. At naging anak ni Buz kay Ruth si Obed. Naging anak naman ni Obed si Jesse. Okay, sino ba tong si Rahab po ay nagkaroon po ng asawa at ang pangalan po ay Salmon. Naging anak niya si Buz. Sino si Buz? Alam niyo ba si Buz ang pinakamayaman na naging asawa niya si Ruth? Si Ruth ay isang Amonita. Hindi po siya babaeng Israelita. Pero niyakap niya ang Diyos ng Israel. Naniwala siya. At dahil doon sa ginawa niya, napangasawa niya ang mayaman sa Israel. At ang sabi, ang naging anak daw ni Buz at saka ni Ruth ay si Obed. Sino ba si Obed? Si Obed lang po ay lolo ni Haring David. Si Jesse po ay anak ni Obed. At si Jesse po ay tatay ni Haring David. Saan ang galing si Haring David? Lola niya pala si Rahab, ang babaeng marumi ang pamumuhay. No? Di ba ganun din tayo? Ang lola natin, ang mga ninuno natin, marurumi ang kanilang buhay. Pero narito na tayo ngayon. Kita nyo si Haring David, apo ng babaeng marumi ang pamumuhay pero ginamit ng Diyos. Ano ang gusto ipakita rito ng Diyos? Ako, dating nagpapautang, pero ngayon ginagamit ng Diyos. Amen? So lahat sa atin, bawat isa sa atin, anuman ang iyong hanap buhay, dati, pwede kang gamitin ng Panginoon. Huwag mong tingnan ang iyong kalagayan. No? Pinakita na rito ng Diyos na kahit marumi ang pamumuhay na isang tao, pwede niyang gamitin. Kaya huwag mong sabihin, ako siguro hindi ako gagamitin ng Diyos. Kasi ganito lang ako, nagwawalis lang ako, wala akong hanap buhay, nasa bahay lang ako, hindi siguro ako gagamitin ng Diyos. No. Dito kaya inilagay yung Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay. Naligtas. Pinagmulan pa. At dito pa kayo magugulat, no? Alam niyo ba na si Rahab ay ninuno ng Panginoong Jesucristo? Pag binasa niyo po yung Matthew chapter 1, nakikita niyo, si Jesus andun sa dulo, doon nagmula kay Rahab. Amen? Di ba kayo na-amaze dito? Na ang ating Panginoong Jesucristo pala, may dugo pala nang galing sa babaeng marumi ang pamumuhay. Kaapu-apuhan niya si Jesus Christ, pero ginamit ng Diyos. Ibig sabihin, lahat tayo, huwag tayong titingin sa ating mga hanap buhay. Maliit ka man, malaki, no? Pwede kang gamitin ng Diyos. Ang dapat lang sa'yo, maging katulad ka ni
ni Rahab na kahit may maruming pamumuhay, ang sabi rito, may pananampalataya sa Diyos. Amen. At alam nyo ba kung taga saan si Rahab? Si Rahab po ay taga Jericho. Ang Jericho po ay, sabi rito sa Bible, ito po ay meron 30 feet na lapad ng wall. Halimbawa, ito, no? Ilan lang to? Ewan ko, mahina ako sa sukatan, ano? Kung 1 feet, isang ruler. Ito, isang metro. Sabihin, 30 feet ang kapal nun. Ganun pong kakapal ang wall ng Jericho. Pero alam nyo ba kung kahit ganun kakapal ang Jericho, yung kanilang wall, ito po ay bumaksak hindi dahil sinabugan ng bomba. Ito po ay bumaksak dahil sa utos ng Diyos na paligiran lang ng 7 ikot ng mga Israelita. At dahil sa kanilang pagsunod, pananampalataya sa Diyos, yung makapal na ito, nakasing kapal po ng, isipin nyo yung 5 sasakyan. Kita nyo yung adventure namin, 5 nun. Ganun pong kakapal ang wall, yung haligi ng Jericho, pero bumaksak. Bakit nila pinakapal ng ganun? Para pag sila nilusob ng kaaway, hindi sila talaban ng bomba. Pero sa ikot ng mga Israelita ng 7 beses, bumaksak po yun na isang iglap. Nang dahil lang po sa pagsunod ng mga Israelita. Ano ibig sabihin nito? Na tayo po gano'n man pong kakapal, kalaki ang ating problema. Kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, sa kanyang salita, babaksak, guguho ang kaaway. Gano'n man kalaki ang iyong pagkukulang, ang iyong problema, na kung tignan mo wala nang pagbabago ang asawa mo, ang anak mo, pero dahil sa iyong pananampalataya sa Diyos, bibigay yan. Amen! Praise the Lord! No? Kaya nga sabi dito sa Joshua chapter 2 verse 10 to 11, alam niyo ba that faith comes by hearing and hearing the word of God. At ito po yung nangyari kay Rahab. Ang sabi rito, nabalitaan. Ibig sabihin, narinig. Di ba ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig? Kaya sabi rito, nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh. Ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. So nagkukwento po rito si Rahab sa mga tiktik na pinadala ng Panginoon dahil sasakupin na nila ang Jericho. So ano ang sinasabi ni Rahab dito? Ikinukwento niya yung narinig niya na ito ang ginawa ng Diyos ng Israel. Nagpapatuyo ng dagat ang Diyos ng Israel. No? At ang sabi ng verse 11, kinalibutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at lupa. At yung Diyos ng Israel na yan po yung Diyos natin. Amen? Natatakot. Isipin nyo, Diyos ng Israel binanggit dito. Kasi ang tansa po, may Diyos yan. Sino ang Diyos ng tansa? Si Tata Usteng nila. Sino ang Diyos ng tagabayan? Si Tata Josep nila. Sino ang Diyos ng Quiapo? Si Nazareno nila. Amen? So dito, isa-isang binabanggit. Pero kasi itong si Rahab, meron din silang Diyos sa Jericho. Pero, sabi nila, natatakot kami sa inyong Diyos. Sinabi rito ng taong pagano na ang Diyos daw ng mga Israelita ay Diyos na gumawa daw ng langit at lupa. And this is the good news. Ito pong Diyos na to, ito po yung Diyos na ating pinag-uusapan ngayon. Ito yung Diyos na ating tinanggap ngayon sa ating buhay. Amen? Nakatulad ng mga Israelitang ito. No? Sila po'y pinagtatanggol ng Diyos dahil lang sa kanilang pananampalataya. Kaya dapat tine-check mo, sino bang Diyos ang pinananampalatayaan ko? Yung Diyos ba na taga Pangasinan? Na tinatawag na manawag? Amen? Ito po bang mga Diyos na nakilala natin noon? Ito po ba'y meron ng ginawa? Na sabi rito, nagpatuyo ng dagat. Di po ba? Wala naman silang kasaysayan na ganun, pero bakit ang daming naniniwala? Hello? Di po ba? Pero ang Diyos natin, eto, nakasulat lahat dito ang kanyang ginawa. Kaya sabi, kailangan paniwalaan po natin ang Biblia. Dahil ang Biblia, lahat po ng kasulatan ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos.
Kaya ito'y walang kahalong kasinungalingan. Lahat ng nakatala dito, ginawa ng Diyos na gumawa ng langit at lupa. Ang gumawa po nito ay Diyos ng Israel. Dahil ang Diyos po ng Pilisteo, meron sila si Dagon. Meron silang iba't ibang Diyos. Kaya dapat, hindi basta, isa lang naman ng Diyos eh. Tiyakin mo sa sarili mo, kapatid, na ang Diyos na tinatawagan mo, yung Diyos na taga-Israel. And His name is Jesus Christ of Nazareth. Amen? Siya yung nagpapatuyo ng dagat. Siya yung gumawa ng langit at lupa. Siya rin yung nangunguna kapag meron silang hari na tutugisin. Siya rin yung nagpabaksak ng walls of Jericho. Ito yung Diyos na nasa atin. Amen? Kaya gano'n man kalaki ang problema mo, ano man ang buhay mo dati, ano man ang hanap buhay mo dati, walang kwenta yan sa Diyos kung ikaw ay mananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Praise God! No? Sasabihin mo, nako, siguro si pastora lang ang gagamitin. Ako, hindi. Tama na ako yung taga-upo na lang dito. No. Kaya nga sinulat si Rahab, isang babaeng nagbebenta ng aliw, ginamit ng Diyos. Kaya ikaw, sabihin mo lang sa Diyos, Panginoon, narito ako. Ito ang buhay ko, gamitin mo. Yung kaya ang sinasabi ko noon, hindi ko alam na tinutuon naman ng Diyos. Amen? Kaya kailangan, sabihin natin, Panginoon, ito ako. Sa tingin mo sa sarili mo, wala kang kwenta. Pero sa Diyos may kwenta ka. Pansinin niyo si Moses. Si Moses ay uutal-utal. Pero ginamit ng Diyos. Amen? Apakaraming ginawa ni Moses dito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi naman ikaw ang gagawa eh. Ang sayo lang, faith lang. Maniwala ka lang na ang Diyos na yan ay gumagawa. Na iyan ay makapangyarihan. Kailangan lang kasi ng Diyos na isang katawan. No? Na maniniwala sa Kanya. At nandito yung mga taong yun. Amen? Praise God. No? At ang sabi nitong Rahab na ito, no? Tingnan nyo sa verse 12. Joshua chapter 2 verse 12 to 13. Na kailangan ito po yung gayahin natin kay Rahab. Kaya ngayon ipangako nyo sa ngalan ni Yahweh na hindi nyo gagawa ng masama ang aking sambayanan. Alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan nyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo. Ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid at ang kanilang pamilya, katibayang hindi nyo kami hahayaang mamatay. Okay, ano ba ibig sabihin nito? Ganito po yun, Si Rahab po, siya lang ang nag-iisang naniwala sa pamilya. Ang pamilya po niya ay pagano. Hindi siya taga-Israel. Siya ay taga-Jericho. At ang utos ng Diyos sa Jericho, lahat, matanda, bata, pati hayop, patayin lahat. At iyon po ang nangyari. At ang naligtas lang po ay si Rahab at ang buong pamilya niya na marumi ang pamumuhay. Ano ang ginawa niya? Niyakap lang naman niya at pinaniwalaan ang Diyos ng Israel. Na kailangan ikaw din ganun. No? Bawat isa sa atin dito ang ating pinananampalatayanan ay Diyos ng Israel. Kaya yung pamilya mo, hingin mo sa Diyos na katulad ni Rahab, iligtas ang iyong ama't ina. Iligtas ang buong sambayanan. Amen? May pangako ang Diyos na isa lang ang maligtas sa pamilya. Buong pamilya maliligtas. Pero kailangan mong magsalita. Katulad ng ginagawa ni Rahab. Sinabi niya na ang Diyos ng Israel ay nagpapatuyo ng dagat. Sa iyo napakarami ng ginawa ng Diyos. Amen? Nagpagaling, nagpalaya ng may mga sanib. Di ba? Iningatan ka, nadapa ka, hindi nadurog ang tuhod mo. Yun po'y himala. Huwag na kayo maghanap ng natuyo. Yung coastal. Pero ngayon tuyo na, di ba? Tinabunan kasi ng lupa. Ngayon, ginawa ng MOA. Pero ito, ang ginagawa ng Diyos na himala, grabe. Na katulad ni Rahab, bawat isa sa atin maging katulad ni Rahab. Nasa isipan niya ang pamilya niya na nais niyang maligtas. Na katulad ng panahon ni Lot sa Sodoma at Gomora. Lahat sa Sodoma at Gomora namatay. Sino lang nakaligtas? 3 lang. Si Lot at ang kanyang 2 anak. Yung asawa, dapat ligtas na, kaya lang bumalik, lumingon, ayaw iwan. Nakatulad din ng panahon ni Lot, panahon natin, itong mundong ito ay gugunawin ng Diyos. Hindi ka ba naaawa sa pamilya mo?
Kaya nga po nasulat ang storya ni Lot, iniligtas niya ang kanyang anak at asawa. Nakatulad ng babaeng ito na sa Rahab, gugunawin din ng Jericho, pinapapatay lahat ng Diyos ang tao doon. Pero naligtas dahil naniwala sa Diyos ng Israel. Ikaw ba'y naniniwala sa sinasabi ng Bibliang ito, na gugunawin ng Diyos ang daigdig na ito? Ba't hindi mo dalhin ang pamilya mo? Amen? Kailan ka kikilos? Kapag gunaw na? Hindi marumi ang pamumuhay mo. Hindi ka isang babaeng pokpok. Pero kailangan ipagamit mo ang buhay mo sa Diyos. Manampalataya ka sa Diyos ng Israel. No? Ipinakikita ng Bibliang ito, walang problema sa kanya na dati kang drug pusher, na dati kang tricycle boy. Manampalataya ka lang sa kanya. At ang pangako niya, pati pamilya mo, ililigtas niya. Amen? Pero kailangan dito, sabi, makikita niyo yung verse 31 ng Hebreo, dahil sa pananampalataya sa Diyos. Yung pong ating pananampalataya sa Diyos ng Israel, yung po yung magliligtas sa atin. Dito sa sanlibutan ito na nakatakdang matunaw sa init. Yung po yung nakalagay sa 2 Peter chapter 3, na itong sanlibutan ito ay kukulo sa init. Dahil yung pong araw, mawawala po yung ozone layer. Yung po yung magiging destiny ng lupang ito. At lahat na nakatira dito mamamatay. Kailan ka pakikilos, kapatid? O baka gusto mong gayahin si Rahab. Dito po, ikinuwento ang buhay ni Rahab, hindi para gayahin natin ang kanyang hanap buhay. Ito po ay nasulat na kailangan gayahin natin si Rahab, yung kanyang pananampalataya sa Diyos, na niyakap niya ang Diyos ng Israel. Hindi mo gagayahin yung kanyang maruming pamumuhay. Amen? Tatalikuran mo ang maruming pamumuhay mo, ang masamang ugali mo, para gamitin ka rin ng Diyos. Na sa'yo rin magmumula ang lahi na magiging tagapagligtas din ng marami. Amen. Praise God, no? Yan po ang buhay ni Rahab. Dagamat pagano, marumi ang pamumuhay, pero dahil nanampalataya, nagkaroon ng faith kay Jesus Christ, ginamit ng Diyos. Amen? Joshua chapter 2 verse 18 to 19. Tingnan nyo, dito pa lang sa Old Testament, ipinakita na rito ang dugo ni Jesus. The red cloth, the red blood of Jesus, and we must stay under the blood and you will be saved. Sabi ng verse 18, kailangan gawin mo ito. Ito yung sabi ng mga tiktik dito kay Rahab. Dahil di ba sabi niya kanina, pagka kinubkob nyo na ang Jericho, iligtas nyo naman ang aking mga pamilya, ang aking anak, ang aking buong angkan. Pero hindi agad sumagot ng ganun ang mga taga-Israel. Meron kang gagawin na dapat ito din ang sabihin natin sa ating pamilya na gusto nating maligtas. Sabi rito, kailangan gawin mo ito. Pagbalik namin para sakupin ang inyong lungsod, ilawit mo ang pulang lubid na ito sa bintanang aming bababaan. Tipunin mo sa iyong bahay ang iyong ama't ina, ang iyong mga kapatid, at ang buong angkan ng iyong ama. Hindi kami mananagot kung may lumabas ng bahay at mapatay. Ngunit pananagutan namin kapag may nasaktan sa sinumang nasa loob ng bahay. Ano ibig sabihin nito? Ang sabi ng mga tiktik, sige ha, pagkukubkubin na namin, parang ganito yan, yung bintana, maglawit ka ng lubid na pula yan, parang ganyan, yan. Ganyan. Pag nakita namin yan, no, na nakalawit yun sa bintana mo, lalampasan namin ang bahay mo. Hindi nyo ba naalala yung panahon ni Moses, na naglagay lang ng dugo doon sa hamba? Nilampasan din ng anghel na mamumuksa. Ito naman Jericho na nakatakdang mawasak, maglawit ka lang ng kulay pulang tela na simbolo po ng dugo ni Jesus. Na lahat ng kikilala kay Jesus bilang Lord and Savior, lalampasan ka ng distraction na darating. Ng kapahamakan na darating sa mundo. Na dahil tinanggap mo si Jesus, yung kanyang dugo, tinanggap mo na kabayaran ng iyong kasalanan, lalampasan ka ng mga kapahamakan. Ganito pong ibig sabihin ito. Kaya sabi,
Dapat walang lalabas. Ibig sabihin, sa ating pong pamilya, kailangan tipunin mo yung mga anak. Pilitin mo na tanggapin nila si Jesus bilang Lord and Savior para hindi sila mapahamak. Amen? Ito pong Old Testament, ito po ay picture ng darating na destruction. Na lahat ng wala, na hindi naniwala sa dugo ni Jesus, lahat yon mapapahamak. Hindi kasi Rahab na may maruming pamumuhay. Alam ko malinis ang pamumuhay natin. Pero kung nagamit si Rahab, mas gagamitin tayo ng Diyos. Amen? Ang kailangan mo lang magsalita tungkol kay Jesus. Ipakilala mo siya. Na kaya sabi rito, kapag lumabas sa dugo, ibig sabihin sa protection, ikaw ay nag-backslide, nagkakaroon ka ng kapahamakan. Yun ang ibig sabihin nito. Na kailangan natin tipunin ang ating mga anak. Mitingin nyo. No, hindi yun nagre-reunion lang kayo pag araw ng patay, pag may birthday. Di ba? Ba't hindi kayo tawagin ng pamilya nyo at sabihin nyo ang mga natutunan nyo rito? Kailangan yung tanggapin si Jesus bilang Lord and Savior. Para kung dumating man ang paggunaw ng Diyos sa daigdig na ito, hindi kayo mapahamak. Kailan kayo magsasalita? Amen? Mabuti pa tong si Rahab na may maruming pamumuhay pero malinis ang puso't isipan. Nasa isip niya ang kanyang buong pamilya na hindi mapahamak. Alam niya kung sino ang Diyos ng langit at lupa. Higit sa lahat tayo, alam natin, di ba? That Jesus still saves today. Bakit ayaw mong akayin ng iyong kapatid, ang iyong kapitbahay, ang iyong kaibigan? At tanggapin si Jesucristo bilang Lord and Savior para sila, they will stay under the protection of the blood of Jesus Christ. Alam niyo ba na ito ang pinakaayaw na topic ni Satan? Ayaw na ayaw ni Satanas na pinag-uusapan ng tungkol sa dugo ni Jesus. Ang gusto ni Satanas, malimutan mo na ang tungkol sa dugo. Dahil ang dugo po ni Jesus na lumabas sa kamay, lumabas sa tagiliran, sa ulo, ito po yung tumalo kay Satanas. Kaya kapag sinasabi ng bawat isa, kung may lindol, may kapahamakan, gabi ka na umuwi, may sunog, mayroong kaguluhan, sabihin mo lang, Lord, I ask your blood to protect me in Jesus' name. You will be covered by the blood of Jesus Christ. Hindi ka na maaano. Amen? Ganito po katindi. Yung pong blood of Jesus, hindi po nawawala ng kapangyarihan hanggang ngayon. Ito po'y mananatiling very powerful. Ano man ang sitwasyon, may kaguluhan sa bahay, in Jesus' name, by the blood of Jesus Christ, talo ka na Satanas, kaya lumayas ka sa tahanan ito. Amen? Sa ugali mo na napakataas ng pride mo, sabi mo, in Jesus' name, and by the blood of Jesus Christ, inuutusan kita, espiritu ng pride, lumayas ka sa akin. Ang asawa mo na ayaw kang pansinin, gamitin mo ang dugo ni Jesus. Ito po yung very powerful weapon na hindi na ginagamit ng mga Kristiyano kasi nalimutan na at tuwan-tuwa si Satanas kapag hindi mo ito ginagamit. Kaya kanina, pinakanta ko yung unang-una pa lang. Ano daw ang nakakapagpalinis ng ating kasalanan? Nothing but the blood of Jesus Christ. Amen? To remind us, ayaw na ayaw ni Satanas na kinakantaan tungkol sa dugo ni Jesus. Dahil nung si Jesus ay namatay, doon siya natalo. Amen? Alam niyo ba nangyayari kapag sinabi mo, oh Lord, I plead the blood of Jesus. Lord, i-protect mo po ako, bibiyahe po ako. Lord, i-protect mo po ang aking anak, hindi pa siya nauwi, in Jesus' name. I-protektahan mo po siya ng yung banal na dugo. Yung pong dugo na yon, kung halimbawa ito yung anak mo, sinabi mo lang, yun ay nakakover na yung dugo sa kanya, saan man siya naroroon. Hindi mo to nakikita, pero nakikita ng demonyo. Paano nangyari yun? Just speak the word. Kaya life and death is under your tongue. Nasa bibig mo ang kapangyarihan. Just speak the word. No? The name Jesus, kinatatakutan ng demonyo. Ang pangalang Jesus. Ang dugo ni Jesus, kinatatakutan din ng demonyo. Ang word of God, kinatatakutan din ng demonyo. Ito lang tatlong ito. Ang gamitin yung weapon sa inyong buhay. You will be safe and saved. Amen? Pero pag ikaw naghihiyaw, natataranta, natatakot, wala pong mangyayari doon.
Kailangan laging bukas ang iyong isipan na teka, ang pangalan ni Jesus, ang sabi ng Biblia, Philippians chapter 2 verse 8 to 10, ang sabi doon, lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. At lahat ng labi ay magsasabing si Jesus ay Diyos. Kaya kung may sakit ka, lupus, cancer, luluhod yan sa pangalan ni Jesus. At ito po yung lahat ng sakit ay bayad na. Nung hinampas mo si Jesus sa likod, 39 stripes, 39 diseases has been paid already 2,000 years ago. Kaya kailangan i-claim mo yung benepisyo mo. May sakit ka, teka, bayad na to ah. Binayaran na to ni Jesus. Kaya sakit, sabihin mo kung naman sakit yan, lumuhod ka sa pangalan ni Jesus. Lahat luluhod sa pangalan ni Jesus. Pero you must know how to use your power and authority. Ikaw ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos at ng authority na gamitin ang kanyang pangalan. Lahat ng sumasampalataya kay Jesus, may karapatan kang sabihin ang in Jesus' name. Amen? At wala pong magagawa ang demonyo kundi lumayas. Sabihin mo lang ito nang hindi natatakot na buong-buo ang iyong pananalig. No? Nakasama mo ang Diyos at ikaw ay naniniwala kay Jesucristo, kaya may karapatan kang sabihin ang pangalan ni Jesus. No? Ito po ay very powerful weapon. Kaya nga, si Rahab na merong maruming pamumuhay na ginamit ng Diyos, kung ikaw man sasabihin mo, ako din, napakarami kong kasalanan. Baka hindi ako gamitin ng Diyos. Baka may mas masama pa ako kay Rahab. Ito po ang solusyon ng Diyos dyan. Isaiah 1:18. Ang sabi ng Diyos, ikaw na makasalanan, halika. Tayo ay magpaliwanagan, sabi niya. Kung sinasabi mong mas masama ka pa kay Rahab, halika rito. Sabi ni Yahweh, gaano mang kapula ang iyong kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. May solusyon na ang Diyos, sabi niya, halika. Ikaw na sinasabi mo, napakarami mong kasalanan, napakasama na ugali, halika, sabihin mo lahat yan sa akin. Lahat yan, handa akong patawarin. At papuputiin ko yan. Gaano man kadamit, kaitim, kapula ang kasalanan mo, kayang-kaya yang paputiin ng Diyos. Pero kailangan ipahayag mo sa Kanya. Panginoon, patawarin mo ako, makasalanan ako. Ganito po akong ugali ko. Sabihin mo sa Kanya, alam naman niya eh. Aminin mo lang, masama ugali mo. Aminin mo lang na nanloko ka. Aminin mo lang na mandaraya ka. Aminin mo na, kung halimbawa, nagbenta ka ng aliw. Aminin mo lang lahat. Sabi ng Diyos, alika, magpaliwanagan tayo. Ano? Sige, nakikinig ako. O, tapos ka na. O, sige, pinatatawad na kita. As simple as that. Amen? Sabi ng Diyos, ipahayag mo lang ang kasalanan mo. Patatawarin kita. Katulad ni Rahab, gagamitin ko buhay mo. Amen? Gusto niyo bang mapagamit sa Diyos? Amen. Praise God, no? James chapter 2, verse 24 to 26. You see then that a man is justified by works, and not by faith only. Likewise, was not Rahab the harlot also justified by works, when she received the messengers and sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead also. Ibig sabihin, si Rahab po, nanampalataya sa Diyos, hindi lang siya naligtas dahil sa pananampalataya, kundi nilakipan niya ng mabuting gawa. Ano yung mabuting ginawa niya? Pinagpala niya at pinrotektahan ang mga tiktik, ang mga tao sa Israel. Yun po yung kanyang work. May faith na siya dun sa God of Israel. Nilakipan niya ng good work. Na ibig sabihin nito sa atin, hindi basta yung, basta nananampalataya ko kay Jesus, ligtas ako. No. Ang linaw ng verse 26. Faith without good work is dead. So, kailangan sa atin makita ang mabuting ugali at mabuting gawa kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos ng Israel. Amen? Hindi sapat yung, basta ako'y nananampalataya sa Diyos, period. No. Kailangan po natin ng mabuting ugali, mabuting gawa, mabuting salita, mabuting puso. Kailangan po yan, nagre-reconcile sa ugali ng Diyos ang ugali mo. Amen. Para ang taong nakatingin sa iyo, hindi matisod. Hindi yung ngayon ba yung mga born again, sasama kayo ng ugali ng mga yan.
Hindi makita ang Diyos sa iyo. Kaya hindi sapat yung, I am a born again Christian, nagsisimba ako linggo-linggo. Ang pagsimba po linggo-linggo ay hindi assurance ng salvation. Nakatingin po ang Diyos sa gawa. Ano ang gawa mo, ano ang ugali mo? Nagbabago ka ba, kapatid? Amen? Baka katulad ka ni Rahab, no? Marumi na ang pamumuhay na noon. Hanggang ngayon, marumi pa rin. Wala po itong mabuting gawa. Yung pananampalataya mo, sabi, dead pa rin. Zero. Wala pong saysay ang pananampalatayang walang kalakip na mabuting gawa. Alam nyo ba, katulad ni Rahab, ginamit ng Diyos, ang babaeng may maruming pamumuhay, isang babaeng hostess, prostitute, ginamit ng Diyos. How much more tayo? Tingnan nyo si Moses, uutal-utal, si Gideon, alam nyo ba si Gideon, siya po'y mahina, mahirap, ginamit din ng Diyos para manguna sa Israel. Ganon din po si David. Si David po ay bunso. Marami siyang kuya na mandirigma pero hindi ginamit. Ipinakita ng Diyos na kung sino yung mahina, maliit, bata, ginamit niya. Binakita sa atin ng Biblia, ano tanong klaseng tao, may maruming pamumuhay, may bunso, may utal-utal, pero hindi naging hadlang sa Diyos para gamitin sila. Ano lang ang gusto ng Diyos? Yung pag-oo mo, Lord, ito ako, gamitin mo ang buhay ko. Pumapayag ka ba na gamitin ka ng Diyos? Amen. Huwag mong tingnan kung sino ka dahil ang kikilos ay ang kapangyarihan ng Diyos. Gamit ang katawan mo. Gamit ang bibig mo. Amen? So maraming ginamit si Jesus na buhay, katulad ni Paul. Si Paul ang pinakamarami, 14 books of the Bible ang ginaang sinulat niya doon sa New Testament. Sino si Pablo? Si Pablo lang naman ay mamamatay tao. Murderer. At hindi lang basta mamamatay tao, pumipili siya ng mga Kristiyanong maaalab. Yun ang pinapapatay niya. Pero ginamit siya ng Diyos. How much more tayo? Tayo ba may pinatay ng tao? Wala pa. So basigit kang gagamitin ng Diyos kaysa kay Pablo. Amen? Ito po yung gusto ipakita sa atin ng Diyos. Gusto niyang gamitin ang buhay mo at buhay ko para maraming tao ang maligtas. Amen? Ephesians 1:7. Last verse na po ito. Worship team, please prepare. Please come forward. For by the blood of Christ we are set free. That is, our sins are forgiven. How great is the grace of God. Hanggang ngayon po, yung grasya ng Diyos ay kumikilos pa rin. Amen? Baka maging huli ang lahat bago ka magsabing, Lord, here I am. Use my life. Mas malinis ang buhay ko kay Rahab. Ginamit mo siya. Masigit ako, Panginoon, ito ako. Nananampalataya ako sa iyo. Gamitin mo ako. Tayo po'y tumayong lahat. Habang umaawit po yung worship team, Check, praise. bakit hindi ka umusal ng panalangin? Sabihin mo sa Panginoon, narito po ako, Panginoon. Gamitin mo ang aking buhay, na katulad ni Rahab, na naligtas ang buong pamilya niya hanggang ngayon. Tulungan mo rin po ang pamilya ko, ang anak ko, ang kaibigan ko na maligtas. Open your mouth. Here I am, Lord. Use me. Hindi ako utal na katulad ni Moses. Panginoon, gamitin mo ang buhay ko. Speak to God and ask the Holy Spirit. Use your life today. Lord, here I am. Here I am, Lord. Use my life. I am willing, Lord. Give me courage. Give me power to speak your word. Oh, Jesus. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo.
sa buhay ni Rahab na ginamit mo. Panginoon, narito ako. Narito ang aking mga kapatid. Gamitin mo rin sila, Panginoon. Hallelujah. Sa aming pamilya, Panginoon. Open your mouth. Open your mouth. Lord, here I am. Use my life, Lord. Gamitin mo ang aking buhay. Gamitin mo ang aking buhay, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng katapangan. Sabihin sa aking pamilya to stay under the blood. To receive the blood of Jesus. The blood of sacrifice for our sins. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. Help them to pray. Help them, Lord, to surrender their lives unto you, Lord. Oh, like Moses, Lord, use us. Like Rahab, Lord, use us, oh Lord. To tell about Jesus Christ, the sacrifice, Lord, na ginawa niya sa cross ng Kalbaryo. Oh, Jesus, we thank you, Lord. We thank you, Lord God. Sabihin natin ngayon to sa Panginoon. Panginoong Jesus, bigyan niyo po ako ng katapangan na maipahayag ang iyong salita, na ikaw ay tanggapin nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, iligtas mo po ang aking buong pamilya, ang aking buong angkan, na katulad ng ginawa mo kay Rahab. Siya po isang pagano, pero Panginoon, pinakinggan mo ang kanyang hiling. Narito kami ngayon, hinihiling namin ang aming buong pamilya. Panginoon, iligtas mo po sila, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa aming buhay, sa aming pamilya. Panginoong Jesus, salamat po sa finished work of cross of Calvary. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen and amen.